Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagkatao? Halina't samahan ninyo akong muli sa isa na namang paglalakbay na puno ng damdamin. Sabi nila, ang unang impresyon ay siyang tumatagal. Ngunit paano kung ang maskarang ipinapakita ng isang tao sa mundo ay kasinungalingan lamang? Sa likod ng isang matigas na panlabas, maaaring nagtatago ang isang pusong sugatan. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, doon maaaring isilang ang isang pag-ibig na wagas at dalisay. Ang anghel na may sungay, ang tunog ng pagbasag ng salamin, ang unang gumising sa diwa ni Amihan Valderrama. Kasunod nito ang sunod-sunod na alingawngaw na tila pumipila sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa halip na takot, inis ang unang naramdaman niya. Hindi na naman ba sila magsasawa? Ito ang bulong ng kanyang isip habang sa pilitan siyang itinutulak pababa ng isang malaking kamay sa sahig ng marangyanyang sasakyan. Ang amoy ng pulbura ay unti-unting pumuno sa loob kasabay ng sigaw ng kanyang driver bago ito tuluyang nawalan ng malay. Para kay Amihan, ang karahasan ay naging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Bilang kaisa-isang anak ni Senador Augusto Valderrama, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ang mga banta sa buhay ay parang almusal na lamang. Ngunit ngayong gabi, tila iba ang lahat. Mas malapit, mas totoo. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ang sentro ng atensyon sa isang charity ball. Nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, pilit siyang ngumingiti sa harap ng mga kamera habang ang kanyang ama ay abala sa pakikipagkamay sa mga kapwa politiko. Pakiramdam niya ay isa siyang palamuti, isang magandang tropeyo na ipinagmamalaki ng kanyang ama. Ngumiti ka, Amihan. Lahat ng mata ay nasa pamilya natin. Bulong nito sa kanya kanina, bakas ang awtoridad sa boses. At bilang sagot, sinadya niyang ibuhos ang isang baso ng red wine sa puting-puting kasuotan ng asawa ng isang kongresista. Ang gulat at iskandalo sa mukha ng lahat ay nagbigay sa kanya ng isang panandaliang kasiyahan. Iyon ang kanyang munting rebelyon, ang kanyang paraan para isigaw sa mundo na hindi siya isang manika. Ngayon, habang nakadapa sa sahig ng sasakyan at napapalibutan ng basag na salamin, ang kasiyahang yon ay naglaho na. Napalitan ito ng isang malamig na katotohanan. Ang pagiging isang Valderrama ay isang sumpa. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang anino ng isang lalaki ang pumasok. Hindi nagsalita. Mabilis ang kilos. Hinila siya nito palabas. Ang mga braso nito'y matitigas na parang bakal na nakaprotekta sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mukha nito sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang mukhang seryoso, walang emosyon, na may mga matang matalas at tila nakakakita ng lahat. Yumuko ka. Iyon ang unang sinabi nito sa kanya. Isang utos, hindi pakiusap. Sinunod niya ito ng walang tanong. Dinala siya nito sa likod ng isa pang sasakyan habang ang mga putok ay patuloy na umuulan sa kanilang paligid. Nakita niya kung paano nito hinawakan ng baril na may kakaibang kalamigan. Tila karugtong na yon ng kanyang kamay. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga sumasalakay ay nagsitakbuhan na. Ang katahimikan ay muling naghari na binasag lamang ng tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit. Hindi nagtagal. Dumating si Senador Valderrama. Bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Niyakap siya nito ng mahigpit. Diyos ko anak, ayos ka lang ba? Tumango lamang si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa lalaking nagligtas sa kanya. Nakatayo ito sa di kalayuan. Kausap ang mga pulis. Ang postura ay diretso at disiplinado. Sino siya? Tanong ni Amihan sa ama. Huminga ng malalim ang senador. Siya, si Dalisay Soliman, ang bago mong bodyguard. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Ano? Hindi ako papayag. Hindi ko kailangan ng aso na buntot ng buntot sa akin. Wala ka nang magagawa, Amihan. Muntik ka nang mamatay ngayong gabi.
Mula ngayon, hindi ka aalis ng bahay nang hindi siya kasama. Siya ang magiging anino mo 24/7. Maliwanag? Tumingin si amihan kay Dalisay na ngayon ay papalapit na sa kanila. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Nakita niya sa mga mata nito ang isang pader na hindi kayang gibain, isang determinasyon na hindi matitinag. At sa sandaling iyon, alam niyang natagpuan na niya ang kanyang bagong kalaban. Hinarap niya ito. Ang kanyang boses ay puno ng hamon at pagkasuklam. Subukan mong tumagal ng 1 linggo sa tabi ko. Laro ng pusa at daga para kay Dalisay Soliman. Ang bawat araw ay isang misyon. Ang bawat misyon ay may mga patakaran. At ang pinakaunang patakaran, unahan mo palagi ang kalaban. Sa kasong ito, ang kanyang kalaban ay isang babaeng may taas na 5'5", may buhok na kasing itim ng gabi at may mga matang kayang magpaapoy ng kahit anong pasensya. 6:00 pa lang ng umaga, nakapwesto na si Dalisay sa isang hindi kapansing-pansing kotse sa tapat ng mansyon ng mga Valderrama. Pinag-aralan na niya ang bawat sulok ng property, ang mga CCTV camera, ang taas ng pader, ang mga posibleng labasan. Ang misyon niya ay protektahan si Amihan Valderrama kahit pa mula sa sarili nito. Bandang 9:00, natanggap niya ang unang senyales ng gulo, isang text mula sa head of security ng mansyon. "Sir, wala po sa kwarto niya si Ma'am Amihan." Hindi nataranta si Dalisay. Kalmado niyang kinuha ang kanyang binocular at itinuon sa likurang bahagi ng mansyon, ang tanging lugar na walang CCTV. Isang blind spot na sinadya sigurong iwan para sa mga panandaliang pagtakas ng dalaga. At hindi nga siya nagkamali. Ilang sandali pa, nakita niya si Amihan, nakasuot ng simpleng maong at hoodie na maingat na umaakyat sa mataas na pader. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Trabaho lang ito, paalala niya sa sarili. Hinintay niyang makatalon si Amihan sa kabilang bahagi ng pader. Nang marahan itong bumagsak sa damuhan at takmang tatakbo, marahan din niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Sumandal siya dito, prenteng naghihintay. "Magandang umaga, ma'am," bati niya sa nagulat na dalaga. Ang mukha ni Amihan ay dumaan sa iba't ibang emosyon, gulat, inis, at sa huli, matinding pagkainis. Para siyang isang pusang nahuli sa akto ng pagnanakaw ng isda. "Paano mo nalaman?" Pasigaw niyang tanong. "Security protocol, ma'am. Halika na po. Baka mahamugan pa kayo." Sa buong araw na yon, ang laro nila ay nagpatuloy. Sinubukan ni Amihan na magmaneho ng napakabilis sa SLEX, pero nanatili lamang si Dalisay sa kanyang likuran. Kalmado at hindi nagpapadala sa provokasyon. Ang distansya nila ay laging sapat, hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Sapat lang para masigurong ligtas ito. Sa loob ng isip ni Dalisay ang katigasan ng ulo ni Amihan ay may pamilyar na pakiramdam. Naalala niya ang kanyang kapatid na si Sinag. Ganoon din ito kapag ayaw uminom ng gamot. Magtatago, magdadabog, gagawin ang lahat para lang hindi sumunod. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay isang espiritu na ayaw magpatalo sa sakit. Siguro, ganoon din si Amihan. May isang bagay itong tinatakasan, isang bagay na mas malalim pa sa pagkaayaw sa isang bodyguard. Ang huling pagsubok ay nangyari sa isang mamahaling mall. Nagdahilan si Amihan na masakit ang tiyan at kailangang magpunta sa comfort room. "Diyan ka lang sa labas, bawal ang lalaki sa loob." Utos nito sa kanya, may kasamang pagbabanta sa tingin. Tumangulang si Dalisay, ngunit alam niyang isa itong patibong. Pagkalipas ng 10 minuto, hindi pa rin ito lumalabas. Sa halip na maghintay sa labas ng CR, naglakad siya papunta sa kabilang exit ng mall. Doon, sa isang coffee shop, nakita niya si Amihan na prenteng umiinom ng latte. Panatag na nakatakas na ito. Nilapitan niya ito at marahang inilapag ang isang bote ng tubig sa mesa. "Baka uhaw na po kayo sa kakatakbo, ma'am."
sabi niya sa mahinahong boses. Muntik nang maibuga ni Amihan ang iniinom na kape. Ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay tila gusto na siyang tunawin. Ngunit sa likod ng galit na yon, may nakita si Dalisay na kakaiba. Isang kislap ng paghanga na mabilis ding nawala. Sa pag-uwi nila, sa loob ng sasakyan, wala nang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng makina ang maririnig. At eksakto 6:00 ng gabi, tumunog ang telepono ni Dalisay. Isang simpleng ringtone, iba sa mga tawag na pangtrabaho. Agad niya itong sinagot. Hello? Kumusta ka na, prinsesa ko? Nakita ni Amihan mula sa rearview mirror kung paano nagbago ang anyo ng lalaki. Ang seryosong mukha ay napalitan ng isang ngiting puno ng pagmamahal. Ang boses na laging naguutos ay naging malambing at puno ng pag-aalala. Opo, oo, kumain na si kuya. Sige na, magpahinga ka na ha. Mahal na mahal ka ni kuya. Pagkatapos ng tawag, bumalik muli sa dati ang kanyang anyo. Malamig. Profesional, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Amihan. Nakita niya ang isang siwang sa pader na itinayo ni Dalisay sa kanyang pagkatao. Isang kahinaan, isang pattern. Napansin ni Dalisay ang pagmamasid ni Amihan sa salamin. Isang bagong plano ang nabubuo sa mga mata nito. Alam niya iyon. Ang 5 minutong tawag na yon, ang tanging sandali sa buong araw kung saan ibinababa niya ang kanyang depensa, ay naging susi na ngayon sa susunod na plano ng pagtakas ng dalaga. Ang pagpapahiya. Ang gabi ng Philippine Business Excellence Gala ay perpekto para sa isang eskandalo. Lahat ng importanteng tao sa lipunan ay naroon. Ang mga ilaw mula sa naglalakihang chandelier ay sumasayaw sa mga alahas ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango at mga pilit na papuri. Para kay Amihan, ang gabing ito ay perpekto para sa kanyang pinakamalaking pagtakas. Suot ang isang itim na gown na tila niyayakap ang kanyang katawan. Bawat galaw ni Amihan ay kalkulado. Ngumingiti siya sa mga taong bumabati sa kanya, tumatango. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng paraan para sulyapan ang anino sa kanyang likuran. Si Dalisay Soliman, na nakatayo malapit sa isang haligi, hindi nagpapatinag. Suot ang isang formal na suit na mas nagpalabas ng kanyang disiplinadong aura. Alam ni Amihan na malapit na ang 6:00 ng gabi. Ang oras ng kanyang kalayaan. Nilapitan siya ni Rico Lagdameo, ang anak ng isa sa mga pinakamalapit na kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Si Rico ay ang definisyon ng isang perpektong ginoo sa paningin ng lahat. Guwapo, magaling magsalita, at mula sa isang pamilyang kasing yaman ng kanila. Amihan, you look breathtaking tonight. Bati nito, sabay halik sa kanyang kamay. Pilit nang ngumiti si Amihan. Salamat Rico, masyado ka namang bolero. Hindi ako nang bobola kung totoo ang sinasabi ko. Sagot nito, hindi inaalis ang pagkakatitig sa kanya. Saktong-sakto, narinig ni Amihan ang mahinang pag-vibrate ng telepono mula sa direksyon ni Dalisay. Ito na ang hudyat. Oras na. Excuse me, Rico, sabi niya, sabay talikod. Sinadya niyang maglakad papunta sa beranda, isang lugar na mas pribado at malayo sa maraming tao. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata si Dalisay na kinuha ang telepono. Nakita niya kung paano ito marang tumalikod para humanap ng mas tahimik na lugar para sagutin ang tawag. Iyon na ang pagkakataon niya. Mabilis ngunit hindi halata, lumiko siya papunta sa isang hallway na patungo sa service exit. Ilang hakbang na lang ang layo niya sa pinto nang biglang may humawak sa kanyang braso. Saan ka pupunta, ma'am? Ang boses ni Dalisay ay malamig, ngunit sa unang pagkakataon, may bakas ng iritasyon dito. Pinutol nito ang tawag para lang habulin siya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sigaw ni Amihan. Sapat na para makuha ang atensyon ng ilang taong malapit sa kanila. Kasama na si Rico na sumunod pala sa kanya.
Hindi po kayo pwedeng umalis mag-isa. Delikado. Mariing sabi ni Dalisay. Mariing sabi ni Dalisay habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang braso. Ang paghawak na yon ang nagsilbing mitya sa lahat ng galit at inis na kinikimkim ni Amihan. Galit sa kanyang ama, galit sa pagiging sunod-sunuran, at ngayon, galit sa lalaking ito na naging simbolo ng kanyang kulungan. Delikado? O baka naman natatakot ka lang mapagalitan ng amo mo kapag nawala ako? Lalong lumakas ang kanyang boses. Ang mga bulungan sa paligid ay nagsimula nang maging malinaw na usapan. Lumapit si Rico. Ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala. Amihan, may problema ba? Mr. Soliman, bitiwan mo siya. Nasasaktan mo na siya. Ito na ang pagkakataon ni Amihan. Ang perpektong entablado. Hinarap niya si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sino ka ba? Para pakialaman ang buhay ko. Ang bawat salita ay may diin, puno ng lason. Ano ka ba sa akala mo? Isa ka lang utusan, isang bayarang aso na sumusunod lang sa kung sino ang nagbabayad sa'yo. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Dalisay, isang kislap ng sakit. Ngunit mabilis din itong nawala, na pinalitan ng isang maskarang walang emosyon. Ngunit para kay Amihan, hindi pa yun sapat. Hindi ko kailangan ng anino. Hindi kita kailangan. Itinaas niya ang kanyang baba. Tinitiyak na lahat ay makakarinig sa kanyang huling hatol. You're fired! Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga mata ng lahat ay nasa kanila. Si Rico ay may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Dalisay ay dahan-dahang binitiwan ang kanyang braso. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang tingin na yon ay hindi galit. Hindi rin malungkot. Ito ay isang tingin ng matinding pagkadismaya, isang tingin na tila tumagos sa kanyang kaluluwa at nakita ang lahat ng kapangitan sa loob niya. Walang sinabing salita, walang anumang reaksyon. Marahan lang itong tumango isang beses. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Habang pinapanood niya ang tuwid na likod ni Dalisay na papalayo, habang nawawala ito sa dami ng tao, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang biglang dumagan sa dibdib ni Amihan. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay, ng kalayaan. Ngunit sa halip, ang naramdaman niya ay isang matinding bigat, isang pakiramdam ng pagkakasala na hindi niya maintindihan. Kanlungan ng mga sekreto ang tagumpay ay may mapait na lasa. Iyon ang natuklasan ni Amihan habang pauwi sila ng kanyang ama. Ang katahimikan sa loob ng kanilang sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigawan. Nang makarating sila sa mansyon, doon na ibinuhos ng senador ang kanyang galit. Ano ang pumasok sa isip mo, Amihan? Gumawa ka ng eksena sa harap ng lahat at sinisanti mo ang pinakamagaling na taong nahanap ko para protektahan ka. Nakatayo lang si Amihan sa gitna ng kanilang malawak na sala, hindi makasagot. Ang mga salita ng kanyang ama ay dumadaan lang sa kanyang tainga. Ang tanging naglalaro sa kanyang isip ay ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Dalisay. Ang tingin ng pagkadismaya. Hindi ko siya kailangan, Dad. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Iyon na lang ang naisagot niya. Kahit alam niyang kasinungalingan niyon. Hindi ito tungkol sa gusto mo, sigaw ng senador. Hindi mo ba naintindihan? May gustong pumatay sa akin at nadadamay ka. Simula bukas, doble ang security mo. At hindi ka lalabas ng bahay na ito. Maliwanag? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Amihan. Tinalikuran siya nito at padabog na umakyat sa hagdan. Naiwan si Amihan na mag-isa sa katahimikan ng malaking bahay. Ngunit sa halip na makaramdam ng galit, isang kakaibang bigat ang kanyang naramdaman. Pagkakasala. Bumalik siya sa kotse, kinuha ang susi at mabilis na pinaandar ito palabas ng gate bago pa man siya mapigilan ng mga gwardiya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang maintindihan kung bakit ganoon na lang ang epekto sa kanya ng tingin ng lalaking yon.
gamit ang tracker na palihim niyang ipinakabit sa sasakyan ni Dalisay noong mga unang araw nito sa serbisyo. Isang plano na hindi na niya nagamit. Sinundan niya ang signal. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay tila naglalayo sa kanya mula sa kanyang mundo. Ang malalapad at malilinis na kalsada ng lungsod ng Maharlika ay napalitan ng makikitid at magugulong eskinita. Ang mga mansyon na may matataas na pader ay naging mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at hollow blocks. Huminto ang signal sa isang lugar na tinatawag na Baryo Kanlungan. Ang pangalan ay isang kabalintunaan. Walang kanlungan o kapayapaan sa lugar na yon. Tanging ingay at kaguluhan lang. Ipinark niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na kanto na agad nakakuha ng atensyon ng ilang mga tambay. Hindi niya ito pinansin. Lumabas siya at naglakad. Sinusundan ang huling lokasyon sa kanyang telepono. Dinala siya nito sa harap ng isang maliit, hindi pintadong bahay na gawa sa kahoy. Ang ilaw sa loob ay malamlam. Maingat siyang sumilip sa siwang ng bintanang gawa sa jalusi. At doon, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Nakita niya si Dalisay, nakaluhod sa sahig. Wala na ang malamig at profesional na bodyguard. Ang nasa harap niya ngayon ay isang kuya. Maingat niyang sinusubuan ng lugaw ang isang batang babae na nakahiga sa isang simpleng papag. Ang bata ay maputla at payat. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng buhay habang nakangiting nakatingin sa kanyang kapatid. Kuya, kumusta ang trabaho mo? Hindi ka ba napagod sa pagbabantay sa prinsesa? Tanong ng bata sa mahinang boses, ngunit may tuwa sa tono nito. Prinsesa. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Amihan. Nakita niya ang marahang pagngiti ni Dalisay. Isang ngiti na hindi niya kailanman nakita. Isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Hindi naman. Mabait naman siya. Pagsisinungaling nito. Ang kasinungalingang iyon ay mas masakit para kay Amihan kaysa sa isang sampal. Sana magtagal ka sa trabaho mo, kuya, sabi ulit ng bata. Para sa akin. Hinaplos ni Dalisay ang buhok ng kapatid. Huwag mong isipin yun. Gagaling ka. Pangako yan ni kuya. Nang makatulog na ang bata, maingat na tumayo si Dalisay at lumabas ng bahay. Sumandal siya sa dingding na kahoy, napabuntong hininga at kinuha ang kanyang telepono. Nagtago si Amihan sa likod ng isang poste, sapat na malapit para marinig ang kanyang ibinubulong. Nurse Jenny, kumusta? Mahina niyang tanong. Opo, naiintindihan ko. Gaano kalaki ang kailangan para ma-schedule na ang operasyon niya. Ganoon kalaki. Biglang nag-iba ang boses ni Dalisay na wala ang tatag. Napalitan ito ng isang halos pakiusap na tono. Puno ng desperasyon na pilit niyang tinatago. Napasandal si Amihan sa poste, nanlalambot ang mga tuhod. Ang mga salitang binitiwan niya kanina, utusan, bayarang aso, you're fired, ay bumalik sa kanya na parang mga punyal. Ang lalaking sinabihan niya ng mga yon ay hindi lumalaban para sa pera. Lumalaban siya para sa isang buhay. Narinig niya ang huling sinabi ni Dalisay sa telepono. Isang pangungusap na tuluyang dumurog sa puso ni Amihan. Gagawin ko ang lahat. Mailigtas lang siya. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumalikod. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang ingay ng Baryo Kanlungan ay nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging umuugong sa kanyang isip ay ang desperadong boses ng lalaking winasak niya. Ang pag-asa ngayong gabi, ang aking lihim na anghel. Ang pagkawala ng trabaho ay parang pagkalunod. Iyon ang nararamdaman ni Dalisay habang nakaupo siya sa dilim ng kanilang maliit na sala. Ilang oras bago mag-umaga. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Puno ng bigat ng responsibilidad. Ang mga salita ni Amihan ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Utusan, bayarang aso. Ngunit hindi ang sakit ng mga salitang yon ang nagpapahirap sa kanya. Ang nagpapahirap sa kanya ay ang mukha ni Sinag.
Paano na ang operasyon? Paano na ang mga gamot? Ang trabahong yun ang tanging pag-asa nila. At sa isang iglap, nawala. Dahil sa isang mayamang babae na ang tingin sa mundo ay isang malaking laruan. Napatingin siya sa kanyang telepono. 8:00 ng umaga. Oras na para tawagan ng ospital at pakiusapan sila. Kahit na alam niyang wala itong patutunguhan. Ngunit bago pa man niya maidial ang numero, ang telepono mismo ang tumawag sa kanya. Ang pangalan ni Nurse Jenny ang lumabas sa screen. Kinabahan siya. "Hello, Nurse Jenny? May problema po ba?" "Mr. Soliman," masigla ang boses sa kabilang linya. "May maganda po akong balita sa inyo." Kumunot ang noo ni Dalisay. "Ano po yun?" "Yung tungkol po sa operasyon ni Sinag. Nakaschedule na po siya next week. At ang buong balanse ninyo sa ospital, bayad na po lahat." Natigilan si Dalisay. Tila huminto ang mundo sa kanyang paligid. "Ano po? Baka nagkakamali kayo ng pasyente. Ako po si Dalisay Soliman, kapatid ni Sinag Soliman." "Opo, alam ko po, sir. Nakumpirma na po namin. Isang anonymous donor po ang nagbayad ng lahat kaninang umaga lang. Pinasabi niya lang po na isa raw itong regalo para sa isang batang matapang." Hindi makapagsalita si Dalisay. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ibinalita sa kanya ang isang milagro, ngunit hindi niya maintindihan. Isang anghel. Isang anghel ang bumaba mula sa langit para sa kanila. Dali-dali siyang nagpunta sa ospital. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Pagdating niya sa kwarto ni Sinag, narinig niya ang isang mahinang boses na nagbabasa ng kwento. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa tabi ng kama ni Sinag si Amihan Valderrama. Wala na ang mamahaling bestida at alahas. Nakasuot lang ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Sa mga kamay nito ay isang librong pambata at sa kanyang mukha ay isang ngiti, isang maliit at totoong ngiti. Habang nakikinig sa tawa ni Sinag, nag-angat ng tingin si Amihan at nagtama ang kanilang mga mata. Ang nangiti nito ay agad na nawala, napalitan ng gulat at pagkataranta. Tumayo ito ng mabilis. Anong ginagawa mo dito?" Sabay nilang tanong sa isa't isa. "Ako ang dapat magtanong niyan," sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay naghahalo sa pagtataka at suspetsa. "Kuya!" Masayang bati ni Sinag na pumutol sa tensyon. "Si Ate Hira to. Bago kong kaibigan. Volunteer daw siya dito sa ospital." "Hira?" tanong ni Dalisay habang nakatingin ng diretso kay Amihan. "Oo, Hiraya. Palayaw ko." Mabilis na sagot ni Amihan, umiiwas ng tingin. "Nag-aalok lang ako ng libreng serbisyo. Alam mo na, pagbabasa sa mga bata." Pinanood ni Dalisay ang bawat kilos nito, ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin, ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Alam niyang nagsisinungaling ito. Ngunit bakit? Ano ang ginagawa ng isang Valderrama sa isang pampublikong ospital? Nagbabasa ng kwento para sa kapatid ng lalaking kanyang pinahiya at tinanggalan ng trabaho? Hinayaan niya itong makalabas ng kwarto. Sinundan niya ito sa hallway. Tumigil si Amihan at humarap sa kanya, handa na sa anumang akusasyon. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Dalisay. Naglakad siya palapit dito, huminto sa kanyang harapan. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi nila masabi. "Salamat." Sa wakas ay sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi niya alam kung para saan siya nagpapasalamat. Kung sa pagdalaw ba nito o sa isang bagay na mas malalim pa. "Salamat sa pagbisita mo kay Sinag." Tumangulang si Amihan, hindi makatingin sa kanyang mga mata at mabilis na naglakad palayo. Bumalik si Dalisay sa kwarto ni Sinag na may ngiti sa mga labi. Umupo siya sa tabi ng kapatid. "Ang bait niya. Di ba kuya?" sabi ni Sinag.
Ang mga mata ay nagniningning. Tumango si Dalisay. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Ang biglaang bayad sa ospital, ang biglaang pagdating ni Amihan. Tila hindi ito isang pagkakataon lamang. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagsalita si Sinag sa kanyang inosenteng boses, isang tanong na tumama ng diretso sa puso ni Dalisay. Kuya, siya ba ang anghel na pinadala para tulungan tayo? Mga sugat ng kahapon, ang ospital ay naging kanilang hindi sinasadyang tagpuan. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang trabaho bilang volunteer, nagkikita sina Amihan at Dalisay. Minsan, sa pasilyo lang. Minsan, sa kantin sa ibaba, kung saan sabay silang umiinom ng matabang na kape. Ang mga pag-uusap nila ay simple lang sa simula. Tungkol sa lagay ng panahon, sa paboritong pagkain ni Sinag, sa mga librong binabasa ni Amihan. Ngunit unti-unti, ang mga pader na kanilang itinayo sa pagitan nila ay nagsimulang gumuho. Nalaman ni Dalisay na sa likod ng pagiging mataray ni Amihan ay may isang babaeng may malawak na kaalaman sa literatura at sining. Nalaman din niyang mayroon itong kakaibang pagmamahal sa mga asong kalye. Nalaman naman ni Amihan na sa likod ng pagiging seryoso ni Dalisay ay may isang lalaking may simpleng pangarap, ang makitang lumaki ng malusog ang kanyang kapatid. Nalaman din niyang paborito nito ang sinigang na baboy at marunong itong maggitara. Isang gabi, habang naglalakad sila palabas ng ospital, biglang umulan ng malakas. Napilitan silang sumilong sa isang maliit na karinderya sa tapat. Habang kumakain sila ng mainit na mami, napansin ni Amihan ang isang mahabang peklat sa braso ni Dalisay na bahagyang natatakpan ng manggas ng kanyang t-shirt. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Hindi napigilan ang sarili. Natigilan si Dalisay. Tinitigan niya ang peklat na parabang ngayon lang ulit niya itong nakita. Sa trabaho dati, sa pagiging sundalo, tumango si Dalisay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. May kasama ako noon, si Marco. Pinakamatalik kong kaibigan. Sa isang misyon sa Mindanao, na-ambush kami. Ako dapat ang tatamaan ng bala pero tinulak niya ako. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang tunay na kalungkutan sa mga mata ni Dalisay. Isang kalungkutan na mas malalim pa sa pag-aalala para kay Sinag. Ito ay isang sugat na hindi pa naghihilom. Iniwan ko ang serbisyo pagkatapos noon. Pagpapatuloy niya, ang boses ay halos pabulong. Pakiramdam ko, kasalanan ko. Kung naging mas mabilis lang sana ako, mas maingat. Hindi alam ni Amihan kung ano ang sasabihin. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Dalisay na nakapatong sa mesa. Ang balat nito ay magaspang, puno ng kalyo. Ngunit sa ilalim noon ay isang init na tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi mo kasalanan, mahina niyang sabi. Nag-angat ng tingin si Dalisay. Nagulat sa ginawa niya. Tinitigan nito ang kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng karinderya at sa saliw ng patak ng ulan, may isang bagay na nagbago sa pagitan nila. Hindi na sila ang mayamang anak ng senador at ang bodyguard. Sila ay 2 taong may kanya-kanyang sugat na naghahanap ng lunas. Samantala, sa mundo ni Amihan, isang bagong unos ang namumuo. Si Rico Lagdameo ay nagsimula ng maging mas agresibo sa kanyang panliligaw. Nagpapadala ito ng bulaklak araw-araw. Dumadalaw ito sa mansyon gabi-gabi, laging may dalang mamahaling regalo. At ang pinakamasama sa lahat, si Senador Augusto ay tuwang-tuwa dito. Siya ang perpektong lalaki para sa iyo, Amihan. Sabi ng kanyang ama, isang gabi, habang naghahapunan sila kasama si Rico. Matalino, ambisyoso, at mula sa isang magandang pamilya. Isang alyansa sa pagitan ng mga Valderrama at Lagdameo ang magpapatatag
sa ating posisyon. Napatingin si Amihan kay Rico nang ngumingiti sa kanya. Ang ngiting iyon na dati niyang tinitingnan bilang kaakit-akit, ngayon ay tila may itinatagong kasinungalingan. Sa isip niya, hindi niya maiwasang ikumpara ang kinis ng mga kamay ni Rico sa magaspang na palad ni Dalisay. Ang mga matatamis na salita ni Rico sa tahimik, ngunit tapat na presensya ni Dalisay. At sa gabing iyon, habang pilit niyang tinatapos ang hapunan, alam na niya ang sagot. Ang puso niya ay hindi na niya pag-aari. Ibinigay na niya ito sa isang lalaking ang tanging yaman ay isang pusong Dalisay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Dalisay naman, sa kanyang maliit na kwarto sa Baryo Kanlungan, ay hindi mapakali. May isang bagay na bumabagabag sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop at muling pinanood ang mga CCTV footage ng ambush na nakuha niya mula sa isang kaibigan sa pulisya. Paulit-ulit niya itong pinanood. Hanggang sa may napansin siyang isang maliit na detalye na hindi niya nakita noon. Ang anggulo ng putok ng baril, ang direksyon, tila hindi ito para pumatay. Tila ito ay para manakot lang, para magbigay ng babala, para mag-udyok sa isang tao na kumuha ng bodyguard. At sa isip niya, isang pangalan ang biglang lumitaw. Rico Lagdameo. Ang bistadong kasinungalingan. Ang isang maliit na duda, kapag diniligan ng katotohanan, ay lumalaki hanggang sa hindi na ito maitago. Para kay Dalisay, ang dudang iyon ay nagugat sa isang video at lumaki sa loob ng sumunod na 2 araw. Ginugol niya ang kanyang oras sa paghahanap. Ginamit niya ang kanyang mga lumang koneksyon sa militar at pulisya. Nagpanggap siyang naghahanap ng sideline na trabaho sa mga security agency. Nagbabaka sakaling may maririnig siyang chismis. Ang kanyang pagtitiyaga ay nagbunga. Natagpuan niya ang isang pangalan, Berto. Isang hired muscle na madalas tumambay sa isang underground boxing gym sa Tondo. Ayon sa kanyang impormante, si Berto ay isa sa mga extras sa nangyaring ambush. Kinagabihan, pinuntahan ni Dalisay ang gym. Ang lugar ay maingay. Amoy pawis at alak. Nakita niya si Berto sa isang sulok, nagbibilang ng pera. Nilapitan niya ito. "Berto," sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Mag-usap tayo." Sa simula, tumanggi si Berto. Ngunit nang ipakita ni Dalisay ang isang malinaw na litrato nito mula sa CCTV footage, namutla ito. Dinala siya ni Dalisay sa isang eskinita sa labas, walang paligoy-ligoy. "Sino ang nag-utos sa'yo?" tanong ni Dalisay. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," sagot ni Berto. Umiiwas ng tingin. Hindi nagsalita si Dalisay. Hinawakan lang niya ang balikat ni Berto at mariing pinisil. Ang puwersa sa kanyang kamay ay sapat na para ipaintindi ang mensahe. "Wala akong pakialam sa'yo," sabi ni Dalisay. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Ang gusto kong malaman, sino ang utak? Ayokong mandamay ng inosente, pero may kapatid akong nag-aantay sa akin. Kung may mangyaring masama sa akin dito, sisiguraduhin ng mga kaibigan ko na hindi ka nasisikatan ng araw." Ang pagbabanta, kasama ang pagbanggit sa kanyang kapatid, ay tumagos kay Berto. Bumigay ito. Si Mr. Lagdameo," nanginginig na sabi ni Berto. "Si Rico Lagdameo, pinlano niya lahat. Bayad kami para manakot lang. Ang utos niya, siguraduhing matatakot ng husto si Senador para kumuha siya ng bodyguard para sa anak niya. Tumugma ang lahat. Ang pekeng ambush, ang biglaang pagdating niya, ang pagiging isbayani ni Rico. Ito ay isang masalimuot na laro at si Amihan ang tropeo." Pakiramdam ni Dalisay ay kumukulo ang kanyang dugo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang motor at pinaharurot ito papunta sa lungsod ng Maharlika. Ang tanging nasa isip niya ay si Amihan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niya itong protektahan mula sa isang halimaw
na nagpapanggap na prinsipe. Mabilis siyang nakapasok sa subdivision ng mga Valderrama gamit ang luma niyang ID. Dumiretso siya sa pinto ng mansyon at nag-doorbell. Isang kasambahay ang nagbukas. "Nandyan ba si Amihan?" Tanong niya, hinihingal. "Nasa garden po sila, sir, kasama si..." Hindi na niya pinatapos ang kasambahay. Tinakbo niya ang pasilyo papunta sa likod ng bahay. At doon, sa ilalim ng mga ilaw ng hardin, nakita niya si Amihan, nakausap si Rico. Tumatawa pa nga ito, isang tawang pilit at hindi abot sa mga mata. "Amihan, Lilian," sigaw niya. Napalingon ang dalawa, gulat. "Dalisay, anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Amihan, halatang nag-aalala. Hindi niya pinansin si Rico. Lumapit siya kay Amihan, kinuha ang kanyang telepono at ipinakita ang isang litrato. Isang litrato ni Rico na palihim na kinunan habang kausap nito si Berto sa isang parking lot. Ilang araw bago ang ambush. Siya ang nagplano ng lahat. Mariing sabi ni Dalisay, "Ang ambush, peke lang yon. Ginawa niya yon para makalapit sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Tumingin siya mula sa telepono papunta kay Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Si Rico, sa kabilang banda, ay nawala ang pagkukunwari. Ang nangiti niya ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Pumalakpak ito ng marahan, isang tunog na nakakakilabot. "Magaling," sabi ni Rico. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "Talagang mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko." Humarap ito kay Dalisay. Ang mga mata ay nagniningas sa galit. "Mukhang may nalaman ka na hindi mo dapat malaman, bodyguard." Sa panganib, ang ngiti ni Rico Lagdamio ay hindi kailanman naging mas nakakatakot kaysa sa sandaling iyon. Hindi na ito ang nangiti ng isang mapaglarong manliligaw, kundi ng isang mandaragit na nahuli sa akto. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng nakita ni Amihan sa kanya, ang kagwapuhan, ang alindog, ang kabaitan, ay naging abo. "Ganoon ba? Akala ko ba isa lang akong utusan? Isang bayarang aso?" Ang mga salita ni Dalisay ay tumagos sa kanya, puno ng mapait na katotohanan. Ngunit bago pa man makasagot si Amihan, nagpatuloy si Rico. "Ikaw, bodyguard," turo nito kay Dalisay. "Masyado kang pakialamero. Ngayon, gusto mo bang malaman ang totoong laro?" Humarap si Rico kay Amihan. Ang mga mata nito ay nanlilisik. "Matagal na kitang gusto, Amihan, pero lagi mo akong iniiwasan. Kailangan ko ng paraan para mawala ang mga harang at ang pagiging bayani, ang tanging paraan para magsimula tayong dalawa. Ang mga Valderrama at Lagdameo ay dapat magsama." Patuloy nito, tila nababaliw na. "Ang ating mga pamilya ang pinakamakapangyarihan at ikaw ang magiging korona ng lahat ng iyon." Naramdaman ni Amihan ang lamig na unti-unting bumalot sa kanyang katawan. Hindi ito ang pag-ibig ng isang lalaki, kundi ang pagmamay-ari ng isang baliw. "Hindi ko yan papayagan," maring sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tigas. Ngumiti si Rico, isang ngiting punong-puno ng pagkasuklam. "Hindi mo papayagan? Kung gayon, handa ka bang makita ang ama mo sa likod ng rehas? O ang buong imperyo yun ng mga Valderrama na bumagsak?" Kinuha nito ang kanyang telepono at ipinakita ang ilang folders sa screen. "Alam mo ba, Amihan, ang mga Valderrama ay may ilang lihim din. Mga transaksyon na hindi gaanong malinis. Mga donasyon na galing sa mga kumpanyang may pinagmulan na hindi gustong makita ng publiko. Ang mga ebidensyang ito, sapat na para burahin ang pangalan ng ama mo sa politika. O baka nga, mas malala pa." Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Rico. Ang kanyang ama ay may madilim na bahagi, isang bahagi na pilit nilang tinatago sa publiko.
Ang mga sikretong yun ay kayang durugin hindi lamang ang karera ng kanyang ama, kundi pati na rin ang buong buhay nila. Wala kang karapatan, sigaw ni Dalisay na akmang susugod kay Rico, ngunit pinigilan siya ni amihan. Huwag, Dalisay. Bulong niya, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Chisk, bodyguard. Ang hilig mo talaga sa gulo, sabi ni Rico, na ngayon ay mas kampante na. Hindi ka ba natuto sa nakaraan mo? Sa pagkamatay ng kaibigan mo? Gusto mo bang may madamay na naman? Bumalik ang tingin ni Rico kay amihan. Ngayon, amihan, pumili ka. Ang iyong ama, ang iyong pamilya, o ang bodyguard mo? Hindi makapagsalita si amihan. Ang mundo niya ay tila umiikot. Siya, na laging naghahangad ng kalayaan, ngayon ay nahaharap sa isang pagpipilian na mas masakit pa kaysa sa isang kulungan. Ang isang panig ay ang kanyang dugot laman, ang pangalan na dala niya. Ang isa naman ay ang lalaking dahan-dahan niyang natututunang mahalin. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng kabaitan. At sa sandaling iyon, biglang lumabas si Senador Augusto mula sa bahay. Suot ang kanyang night robe na may ngiti sa mga labi. Rico, anak, hindi pa ba kayo tapos magkwentuhan? Bati nito, ganap na walang kamalay-malay sa tensyon. Hinihintay na kita sa library. Gusto kong pag-usapan ang engagement plans ninyo. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Engagement plans. Ang plano ni Rico ay seryoso. At ang kanyang ama, sa kanyang pagiging bulag sa kanyang sariling kapangyarihan, ay ganap na nakipagsabwatan sa halimaw na ito. Tumitingin si Dalisay sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-asa. Ngunit si amihan ay nakita ang isang bagay na hindi nakita ni Dalisay, ang matalim ng ngiti ni Rico. Alam niyang kapag pinili niya si Dalisay, gagawin ni Rico ang lahat ng banta nito at baka pati na rin ang mas masahol pa. Alam niyang hindi lang ang kanyang ama ang madadamay. Pati na rin si Sinag, ang bata na kasing inosente ng mga bituin. Ang bata na pinagmulan ng lahat ng pag-asa ni Dalisay. Kailangan niyang pumili. At ang pagpipiliang iyon ay magdudulot ng kirot sa kanyang puso. Pinilit niyang tumingin kay Dalisay. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Puno ng pagmamahal, puno ng sakit. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay malamig, walang bakas ng damdamin. Pilit niyang ipinapakita ang lumang amihan. Problema ko to. Hindi mo na to dapat pang pakialaman. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Dalisay. Ang sakit na gumuhit sa mga mata nito, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa lahat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Rico. Ang kanyang muka ay blanko, walang emosyon. Kahit na ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol, pinilit niyang bigkasin ang mga salitang iyon. Pumapayag ako. Lahat ay nawala. Ang lamig ng gabi ay hindi kasing lamig ng pakiramdam sa dibdib ni Dalisay. Iniwan niya ang mansyon ng mga Valderrama. Nang gabing iyon, dala-dala ang mga salita ni amihan na parang mga sugat sa kanyang puso. Umalis ka na. Problema ko to. At pagkatapos, ang mga salita para kay Rico. Pumapayag ako. Pinili siya. Pinili niya si Rico. Pinili niya ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, ang kanyang kapangyarihan. At sa loob ng maikling sandali, naniwala si Dalisay na may puwang siya sa mundong iyon. Naniwala siya sa mga ngiti ni amihan, sa mga pag-uusap nila sa ospital, sa init ng kamay nito na humawak sa kanya. Isang malaking kasinungalingan. Nagmaneho siya pabalik sa Baryo Kanlungan. Ang kanyang isip ay blanko. Ang pangarap niya para kay Sinag ay tila nagiging malabo na naman. Ang pag-asa na magkaroon ng sarili niyang buhay, isang buhay na hindi lang puro laban at sakripisyo, ay naglaho kasama ng sikat ng araw na lumubog. Pagdating niya sa kanilang bahay, umupo siya sa sahig sa dilim. Tiningnan niya ang litrato ni Marco,
ang kanyang kaibigan. Pinoprotektahan ko siya, Marco, pero hindi niya ako pinili. Ang pait sa kanyang lalamunan ay mahirap lunukin. Samantala, sa loob ng mansyon ng Valderrama, si Amihan ay nakakulong sa sarili niyang silid. Matapos ang pag-uusap nila ni Rico at ng kanyang ama, lahat ng kanyang komunikasyon ay kinontrol. Ang kanyang telepono ay kinuha. Ang mga gwardya ay doble ang dami at lahat sila ay direktang nagre-report kay Rico. Hindi na ito isang mansyon, kundi isang kulungan. Sinubukan niyang kumilos ng normal sa harap ng kanyang ama, ngunit ang bawat ngiti ay isang pagpapanggap. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Wala siyang magawa. Para sa kanyang ama, para sa kanyang pamilya, kailangan niyang isakripisyo ang lahat, pati na ang kanyang puso. Ang mga gabi ni Amihan ay puno ng pag-iyak ng tahimik, nagtatago sa ilalim ng kumot. Ang mga umaga niya ay puno ng pagkabingi sa sarili niyang pighati. Ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. At ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta nito ng mag-isa. Makalipas ang 2 araw, habang si Dalisay ay abala sa paghahanap ng bagong trabaho, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Sa pagkakataong ito, walang saya sa boses ni Nurse Jenny. "Mr. Soliman, si Sinag po." Nanikip ang dibdib ni Dalisay. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? May problema ba sa operasyon? "Nawawala po si Sinag, sir," sabi ng nurse. Ang boses ay nanginginig sa takot. Paglabas ko po kanina ng kwarto, may nag-text lang sa akin na nasa mabuting kamay daw po siya. Walang CCTV sa bahagi ng kwarto niya. Hindi po namin alam kung sino ang kumuha sa kanya. Pakiramdam ni Dalisay ay gumuho ang kanyang mundo. Si Sinag, ang kanyang kapatid, ang tanging dahilan niya para mabuhay, nawawala. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang kanyang isip ay puno ng nagkukumahog na takot. Dali-dali siyang sumakay sa kanyang motor at pinaharurot ito papunta sa ospital. Habang nasa biyahe, isang kakaibang tunog ang nagparamdam sa kanya na may bagong mensahe siya. Isang larawan. Isang larawan ni Sinag, nakagapos ang mga kamay. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng tape at ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Sa likuran niya ay isang madilim na bodega. At sa ibaba ng larawan, may text message mula sa isang hindi kilalang numero. "Mukhang may mahalaga kang nalimutan, bodyguard. Gusto mong makasama siya ulit? Sumunod ka o mamatay siya." Hindi na niya kailangan panghulaan kung sino ang nagpadala nito. Rico Lagdameo, ang halimaw na nagpanggap na prinsipe. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, pagkadismaya at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang mga ugat sa leeg ni Dalisay ay umumbok. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela ng motor. Isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na puno ng galit, ng paghihiganti. Hindi na siya isang bodyguard na sumusunod sa utos. Hindi na siya isang lalaking lugmok sa kabiguan. Siya ay isang kuya na handang gawin ang lahat kahit mamatay para iligtas ang kanyang kapatid. Isang hindi inaasahang kakampi. Sa dilim ng kanyang pagkakakulong, may isang sinag ng liwanag na pilit hinanap ni Amihan. Matapos ang 2 araw ng pagtanggap sa kanyang kapalaran, biglang may kislap ng paglaban na bumalik sa kanyang mga mata. Hindi siya papayag na ang buhay niya at ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya ay kontrolin ng isang baliw. Lalo na ang buhay ni Sinag. Alam ni Rico na pinaghihinalaan na siya ni Dalisay. Ang pagkawala ni Sinag ay isang malinaw na mensahe, kaya't kailangan niyang kumilos. Mabilis. Ang unang hakbang, lumabas sa kulungan. Sa loob ng 2 araw, pinagmasdan niya ang bawat galaw ng mga gwardya. Napansin ni niya ang isang bagong katulong na mukhang kinakabahan. Isang dalagang probinsyana na bago pa lang sa trabaho.
Ito ang magiging susi niya. Isang hapon, nang inihatid ng dalaga ang kanyang kape, maran siyang nagsalita. Alam kong natatakot ka, pero alam mo rin na mali ang nangyayari dito. Namutla ang katulong. Ma'am Amihan, ano po ang sinasabi ninyo? May kapatid akong may sakit na binulungan ko na rin. Kung may nag-aalaga sa kanya ngayon, utang na loob ko yon sa mga tulad mo. Mga ordinaryong taong may mabuting puso. Ginagamit lang tayo ni Rico. Inabot niya ang kanyang kamay. May nakasiksik na maliit na papel. Ito ang numero ng isang tao. Kailangan kong makalabas. Pakisabi sa kanya, tulungan si Sinag. Wala nang iba. Mag-ingat ka. Mapagkakatiwalaan mo ako. Nanginginig ang kamay ng katulong nang kinuha ang papel. Nag-aalangan pa ito, ngunit ang titig ni Amihan ay puno ng determinasyon at pag-asa. Nag-isip ng matagalang dalaga hanggang sa marahan itong tumango. Ilang oras ang lumipas nang dumating ang gabi. Isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Dalisay. Isang lumang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Isang taong dati niyang tinulungan mula sa isang network ng mga street children at kanilang mga pamilya na inorganisa ng isang anonymous donor. Dalisay! Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Ito ay si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na ngayon ay nagboluntaryo para sa isang charity foundation. Si Amihan ang nagpapatawag. Ang sabi niya, tulungan si Sinag. Hindi makapaniwala si Dalisay. Si Amihan, pero bakit? Pumunta ka sa lumang warehouse sa tabi ng ilog, sa kabilang bahagi ng baryo ninyo. Nakita raw doon ni Hiraya si Rico na may kasamang bata. Para kay Dalisay, ito ay isang ilaw sa dilim. Si Amihan, ang Hiraya na nagbayad ng operasyon ni Sinag. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang lahat ng akala niyang kasinungalingan ay naging isang malaking sakripisyo. Nasaan siya ngayon, Mang Tonyo? Tanong ni Dalisay, puno ng bagong pag-asa. Ayon sa huling balita, nakatakas siya sa tulong ng isang kasambahay. Naghihintay siya sa iyo sa isang lumang bodega sa likod ng palengke. Kailangan mong bilisan, Dalisay. Nagsisimula ng kumilos ang mga tao ni Rico. Pinaharurot ni Dalisay ang kanyang motor. Ang pagkabigo at kalungkutan ay napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Hindi na siya nag-iisa. Nang makarating siya sa bodega sa likod ng palengke, nakita niya si Amihan, naghihintay sa kanya. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit matapang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang pagkakita sa kanya ay parang paghahanap ng tubig sa gitna ng disyerto. Amiha, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dalisay, sagot nito, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Rico. Nakausap ko ang mga kasama ko sa foundation. May nakakita sa kanya na nagdadala ng bata sa isang lumang warehouse sa tabi ng ilog, malapit sa dating pier. Sa loob ng bodega, sa ilalim ng malamlam na ilaw, magkatabi silang dalawa. Tinitingnan ang isang lumang mapa ng lugar. Ang dating mga sugat sa pagitan nila ay naghilom na, napalitan ng pagtitiwala at pagkakaisa. May mga tao siya doon, sabi ni Dalisay. Alam na niya na susundan ko siya. Isa itong bitag. Ngunit sa halip na matakot, may bagong tatag na lumabas sa mga mata ni Amihan. Kung gayon, kailangan natin ng isang plano na hindi niya inaasahan. Rico is smart, but he's arrogant. He underestimates people, especially women like me. Kinuha niya ang isang lapis at nagsimulang mag-drawing sa mapa. Sa likod ng warehouse na yon, may isang maliit na lagusan na patungo sa ilog. Hindi ito binabantayan. Tumingin si Dalisay kay Amihan. Ang babaeng minsan niyang itinuring na isang pasaway, ngayon ay nakikita niya bilang isang henyo. Isang henyo na may pusong busilak. Ang kanilang mga mata ay nagtama at sa sandaling iyon, isang malinaw na pagkakaisa ang nabuo sa pagitan nila.
Hindi na sila mag-iisa. Ang huling paghaharap, ang amoy ng maalat na tubig at nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila nang makarating sila sa lumang warehouse sa tabi ng ilog. Ang lugar ay madilim at tahimik. Tanging ang huni ng kuliglig at ang pag-alon ng tubig ang maririnig. Sinundan ni na Dalisay at Amihan ang plano. Dahan-dahan silang lumapit sa warehouse, nagtatago sa likod ng mga lumang kahon at bariles. Nakita nila ang dalawang lalaki na nagbabantay sa harap ng pinto. "Maghiwalay tayo," bulong ni Dalisay kay Amihan. "Ako ang bahala sa kanila. Ikaw, hanapin mo si Sinag." Tumango si Amihan. Alam niyang hindi siya sanay sa ganitong uri ng laban, ngunit kailangan niyang maging matapang. Para kay Sinag, para kay Dalisay. Sa isang iglap, sumugod si Dalisay sa mga bantay. Mabilis ang kanyang mga galaw. Sanay sa pakikipaglaban. Sa loob ng ilang segundo, nakahandusay na ang dalawang lalaki sa sahig. Samantala, pumasok si Amihan sa loob ng warehouse. Ang loob ay mas madilim pa kaysa sa labas. Ang mga anino ay gumagalaw. Tila may buhay. Naglakad siya ng dahan-dahan. Sinusubukang makita ang kanyang paligid. At doon, sa isang sulok ng warehouse, nakita niya si Sinag. Nakagapos ang mga kamay at paa at nakatakip ang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Sinag!" bulong ni Amihan. Tumatakbo papunta sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalapit, may isang boses ang nagsalita mula sa likod niya. "Mukhang may bisita tayo." Lumingon si Amihan at nakita si Rico. Nakatayo sa harap niya. May hawak na baril. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Akala ko ba sinabi ko sa'yo na huwag kang makialam?" sabi ni Rico. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Hindi ako papayag na saktan mo si Sinag," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may tigas. Ang pagmamahal ng isang anghel." Tumawa si Rico. "Nakakatuwa. Pero hindi mo naiintindihan. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng lahat, para sa kapangyarihan, para sa kontrol. Ang kapangyarihan na nakabase sa kasinungalingan at karahasan ay walang halaga." Sagot ni Amihan. "Masyado kang idealistic, Amihan," sabi ni Rico. "Sa mundong ito, ang tanging mahalaga ay kung sino ang may hawak ng baril." Itinutok ni Rico ang baril kay Amihan. Ngunit bago pa man niya ito maputok, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa warehouse. Isang putok ng baril. Lumingon si Amihan at nakita si Dalisay. Nakatayo sa pinto. May hawak na baril. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Rico. "Ibaba mo ang baril mo, Rico," sabi ni Dalisay. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Hindi ako susuko," sagot ni Rico. "Hindi ako papayag na sirain mo ang mga plano ko." Nagsimula ang isang matinding labanan. Nagpalitan ng putok sina Dalisay at Rico. Ang mga bala ay tumatama sa mga kahon at bariles, naglilikha ng mga butas at splinter. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Amihan na palayain si Sinag. Ngunit mahigpit ang pagkakatali sa kanya. Biglang, natamaan si Dalisay sa braso. Napaurong siya. Napahawak sa kanyang sugat. "Dalisay!" sigaw ni Amihan. Nakita ni Rico ang pagkakataon. Itinutok niya ang baril kay Amihan. Ngunit bago pa man niya ito maputok, sumugod si Amihan. Sinuntok niya si Rico sa mukha at nahulog ang baril nito sa sahig. Nagsuntukan ng dalawa. Si Amihan, kahit na hindi sanay sa pakikipaglaban, ay lumaban ng buong lakas. Sa wakas, natumba ni Amihan si Rico. Ngunit bago pa man niya ito mapigilan, kinuha ni Rico ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa. Itinutok ni Rico ang kutsilyo kay Amihan. Ngunit sa isang iglap, sumugod si Dalisay. Kahit nasugatan, hinawakan niya ang kamay ni Rico at pinilipit ito. Nahulog ang kutsilyo sa sahig. Pinabagsak ni Dalisay si Rico sa sahig at pinagtulungan nila itong itali. Pagkatapos, tumakbo sila kay Sinag at pinalaya ito. "Kuya!" sigaw ni Sinag. Tumalon sa mga bisig ni Dalisay.
Niyakap ni Dalisay ang kanyang kapatid ng mahigpit. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis, inaresto si Rico at ang kanyang mga kasamahan. Ang simula ng Dalisay na pag-ibig ilang linggo ang lumipas. Ang kaso ni Rico Lagdameo ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang mga kasinungalingan at korupsyon na kanyang ginawa ay ibinunyag sa publiko. Si Senador Augusto Valderrama, bagamat nasangkot sa iskandalo, ay nakaligtas sa pamamagitan ng pag-amin ng kanyang mga pagkakamali at pagpapakita ng pagsisisi. Si Amihan, sa kabilang banda, ay nagbago. Hindi na siya ang rebelding prinsesa na laging naghahanap ng atensyon. Sa halip, naging isang aktibong tagapagtaguyod ng mga mahihirap at inaapi. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya at yaman para makatulong sa mga nangangailangan. Itinatag niya ang Hiraya Foundation, isang organisasyon na nagbibigay ng libreng edukasyon, medikal na tulong at legal na serbisyo sa mga komunidad na kulang sa suporta. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Dalisay. Hindi na siya bodyguard, hindi na siya isang sundalo. Siya ay isang ordinaryong tao na nagtatrabaho sa foundation bilang security consultant. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tabing dagat, pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagliliyab sa mga kulay ng orange, pink at purple. Alam mo, sabi ni Amihan, hindi ko akalain na magiging ganito ang buhay ko. Tumango si Dalisay. Ako rin. Akala ko, ang tanging layunin ko sa buhay ay protektahan ang kapatid ko. Pero ngayon, natutunan ko na may iba pang bagay na mas mahalaga. Tulad ng, tanong ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Dalisay. Ngumiti si Dalisay. Tulad ng pagmamahal, tulad ng pagbibigay, tulad ng paghahanap ng kapayapaan. Lumapit si Dalisay kay Amihan. Hinawakan niya ang kanyang kamay. Gusto kitang makasama, Amihan, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang ako. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Dalisay. Nakita niya ang katapatan, ang kabaitan, at ang pagmamahal. Gusto rin kita, Dalisay, sagot niya. Dahan-dahan, lumapit si Dalisay kay Amihan. Hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng pangako ng isang bagong simula. Sa ilalim ng nagliliyab na kalangitan, nagyakapan sila. Ang kanilang mga puso ay nagkakaisa, ang kanilang mga kaluluwa ay nagkakaugnay. Ang kanilang kwento ay hindi isang kwento ng isang prinsesa at isang bodyguard. Ito ay isang kwento ng dalawang taong nagtagpo sa gitna ng kaguluhan at natagpuan ng pag-ibig sa pinakahindi inaasahang lugar. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, ng pag-asa, at ng kapangyarihan ng pag-ibig. At sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, natagpuan nila ang kanilang tunay na kanlungan sa piling ng isa't isa. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Sana ay natuto kayo mula sa paglalakbay ni Amihan at Dalisay. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!